Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan. Mga programang aabangan. Agahan hanggang hapunan. Siksik sa impormasyon. GIS, your general information station. Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang hapon po sa ating mga tagapanood sa live streaming natin. Radyo Magazine, Radyo Publiko. Yun ang ilalike ninyo para makasunod kayo dun sa programa namin sa live streaming. Pero ito naman, recorded din ito. Ina-upload ko dun sa YouTube channel ko na Tony Suvega. Ayun. Tapos kasi itong pananabik, sinong kumanta niya, kuya? Ruben Tagalog. Ayan, isa yun sa signature na awitin ng ating si Ruben Tagalog. Bati ka, Ber. Magandang hapon po sa inyo lahat. Siyempre si Tony. At sa lahat mga takapakinig ng Harana, kundi man at ibaba. Yeah. At sa huwag kayo magsawa makinig din Sabado sa aking programa. Ayan. Ikaw, Nick. Magandang gabi po sa inyong lahat. Unang-una kong babatayan yung sa barangay namin, si Kapitana... kala ko sasama mo. Chingay... sabi mo, pakakantay mo dito si Kapitana. Bisin, maraming busy. Sige. Tsaka yung mga pumangkin ko sa Bisaya. Lagi nakikinig. Lodi, Lian, si Christopher na sa Japan na. Batiin mo rin si Tupper. Awa ng Diyos, natupad niya kanyang pangarap. Anak ko, pasalamat ka sa Panginoon Diyos na natupad yung pangarap mo makapag-Japan ka. Nasa Japan na si Christopher Corong. Omedeto. Yan, congratulations. Salamat sa Diyos. Si Kuya Eddie. Magandang hapon, gabi po sa inyo lahat. Masayang pakikinig at panonood sa YouTube. Kanina, mga maaga-aga pa, nandun kami magkakasama kami. Nila
station manager natin na si Marinela Texon. Nandun kami sa Mega Mall, SM Mega Mall B sa Mega Trade. Yan, magkakasama kaming 4 din dun eh. Kaya nakabarong pa tayo. Ito yung uniforme namin kanina. Binabati ko po si PBS Philippine Broadcasting Service Director, si Dindo Amparo, station manager natin na si Marinela Texon, yung nasa aquarium natin na si Julius Ungab, yung sinundan natin na si Mary Rose Lucero, Hazel Morada, yung taga California, si Mark Maralit, kuya. Taga-subaybay nyo to, si Mark Maralit. Nanonood din. Nanonood siya, napanood niya kayo. Oo, Magandang gabi, Mark Maralit. Si Cora Malyari na binabati nila palagi. Ayan. Si Romel Alarcon doon sa kabilang estasyon. Pero RP rin, RP3. Ay, RP2 pala sila. Si Jaser Reyes. Magpagaling kayo. Sila, Cheche Ayuste. Ayun. Ang misis ko, makalimutan ko mamaya, si Simple Bas, si Raj Sambatla, si Ate Violia, hindi kami nakita kanina. Si Josie Katindig, Ellen Mariano, Mina Aragon. Ayun, lahat sila. Kayo na po ang mag-request po kayo para mabigyan namin kayo ng ng awit. 'Yon. Unang kakanta si Eddie Suarez, Alinlangan. Alinlangan. Ang puso ko'y lumuluha, nagdaramdam. Hindi mo kaya iliw nalalaman. Bawat pintig ng puso kong may alinlangan. Ika'y mayroong ibang mahal. Sa aking pangarap ay nasilayan. Naglalambing ka pa sa ibang kantuman. Aling puso kaya ang diluluha, lalo tapat at dakila. Hindi mo kaya giliw nalalaman. Ika'y mayroong ibang mahal. Sa aking pangarap ay nasilayan. Naglalambing ka pa sa ibang kanlungan. Aling puso kaya ang diluluha, lalo tapat at dakila. Lalo tapat at dakila. Ano nang liwaba? Taas ah. Ayan, si Eddie Suarez, Alinlangan. Nako, makakanta ko kaya yan. Alinlangan. Ber, kumusta na kayo? Okay naman kami. Hindi, kasama ka sa programa ni ni Tessie Lagman. May programa pagka, Sabado. Diba Sabado sa Bayanos? Alas 4, alas 6 yata sila.
Yung ang tawag Musically Yours. Tessie Lagman. Oo. Ito si Ber, ewan ko saan pupunta to eh. Pero wala na tayong guest, kuya. Si Piping De Leon naman ay, nako, Piping, magpahinga ka. Oo, kasi may trangkaso, no, Ber? May trangkaso daw siya. Trangkaso siya. Ito naman si Nicomedes, hindi ko alam pinagagawa nito eh. Ubo ng ubo. Ako din may upo. Oo nga Ubo rin, eh. Uso yung ubo eh. Uso. Puso. At ano po tayo, no? Ito kasi mga ano to eh, mga babuhay singers to eh. Si Berdayap, mabuhay singer. Si Cecil Santos, wala na, mabuhay singer din yon. Si Eddie Suarez, si Ray Lucero, si Carmen Camacho, kumakanta pa rin ba? Si Ate Carmen Camacho. Ano, i-guess ba natin yan si Ate Carmen dito? Camacho? Kung pupunta siya. Sige. Oy, paging Lusing Pabra, Ining Cruz, Flor Santos, hinahanap ka ng mga ng mga fans club mo. Meron palang mga humahanga pa sa'yo hanggang ngayon eh. O, hinahanap nila si Flor Santos eh. Mawawala yun. Mga kantahing na mga bituing marikit. Hindi man. Ayan. Susunod na awit naman ay ang Madaling Araw ni Verdayap. Ito po isa awit ng Kundimang para po sa inyo lahat. Siyensya na at medyo inubo. Irog ko'y dinggin ang tibok ng puso. Sana'y damdamin hirap ng sumuyo. Manong itunghay ang matang mapungay nga siyang tanging ilaw ng buhay kong papanaw. Sa gitna ng karimlan, magmadaling araw ka, at ako ay lawitan ng habag at pagsinta. Kung ako'y mamamatay sa lungkot nyaring buhay, lumapit ka lang at mabubuhay. At kung magkagayon mutya, mapalad na ang buhay ko. Magdaranas ako ng tuwa ng dahil sa'yo. Madaling araw na sinta, liwanag ko tanglaw. Halina, irugtong at mahalin mo ako. Ngunit ay mapalad na ang buhay ko. Nang dahilan sa ganda mo, madaling araw na sinta, liwanag ko tanglaw. Halina, irugtong, mahalin mo
ako. Manungaw kaliyag, ilokot pangarap, at madaling araw na Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. Ano ang malawakang digitalization na isinusulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Bakit ito mahalaga? Digitalization will support the government's data-driven and science-based planning and decision-making. It is the greatest, most powerful tool, not just to improve the ease of doing business, but also against many forms of graft and corruption. Ang Phase 4, 5 at 6 ay magpapatuloy sa mga lugar mula Central Visayas hanggang Bar. Hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lipunang moderno, malikhain at kaya makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng teknolohiya. At dahil sa digitalization, mas magiging transparent at customer-focused ang ating government services. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at progresibo. Nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng DICT na pumangatlo ang Pilipinas sa internet connectivity sa Southeast Asia sa taong 2028. Sa kasalukuyan, mayroong 13,462 free Wi-Fi sites sa 1,401 syudad at bayan sa buong Pilipinas, kabilang ang 3,040 geographically isolated and disadvantaged areas. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Tuloy ang paglalakbay tungo sa bayang digital sa isang bagong Pilipinas na makatao, makabago at Kalusugan ang pinakamahalagang yaman at ano pa man ang estado sa lipunan, bawat isa pangangalagaan, walang maiiwan dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 11 months after his administration bilang kalihim, at may mga instructions siyang binigay sa akin. At ito ang pinaka-importanting gawin, ma-implementa yung Universal Healthcare Law or UHC, yung kalusugan ng lahat ng Pilipino. So naisip namin ang very important dito, yung unang pagpatingin sa doktor or primary care. So very important na magawa natin ito para lahat ng Pilipino, pag pumunta sila sa health facility, lalong-lalo na yung primary care, yung unang paggamutan, ay may doktor, may gamit, may laboratorio, at may access. So, yan, dan tayo tumutok at tinawag naming Department of Health Modernization for Health Equity. Yung lahat, mahirap ka man o mayaman, pwede kang pumunta sa pasilidad ng pamahalaan na hindi ka tatanggihan at mabibigyan ka ng sapat na lunas para sa iyong nararamdaman. Hindi pagpapaganda lamang, kundi kapakinabangan ng ating mga kababayan ang ginagawang rehabilitasyon ng Ilog Pasig. Kaya mayroong mga commercial spaces, mga modernong amenities. Ang Pasig Bigyang Buhay Muli project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tatapusin ito sa loob ng 3 taon. Ito po ay para sa susunod ng mga henerasyon na harinawa ang proyektong ating maiiwan ay ehemplo ng ating sundan. Bagong buhay para sa Pasig River, bagong mukha ng pag-asa at pagunlad para sa bagong Pilipinas. Hindi lamang bahay kundi 1.7 milyong hanap buhay ang nililikha taon-taon ng 4PH o Pambansang Pabahay Pilipino Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bawat isang bahay na maibibigay ng programa, 80 industriya ang matutulungan. Sila ang mga naghahanap buhay at mga trabahador sa sektor ng konstruksyon hanggang sa mga supplier. At dahil nangunguna ang Pilipinas sa world risk gaya ng mga bagyo at lindol, hindi tinitipid. Imbes mas pinatatatag ang mga proyektong bahay. With a focused heart and the active collaboration of government, the private sector, and the people themselves, I'm confident that we will provide decent, affordable, and sustainable housing for our countrymen in the coming years.
Sa bagong Pilipinas, ang bawat pabahay para sa Pilipino ay tahanan ng pag-asa, tahanan ng kinabukasan. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan. Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan. Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM. Sa pagtulog ko, panauhin ka ng pangarap ko. Gana'y tandaan na ang pagmamahal. Ikaw ganyan din aking hirap, kahit di ka matanaw, ang naalala ay laging ikaw. Sana'y ingatan mo. Ay, di ka matanaw, ang naalala ay laging sana'y ingatan mo. Yan, si Nico Rong. Ang pangarap Nawalan ko. boses ko. Yun, si Nick na yun. Binabati ko rin yung mga tagapakinig natin na mga taga-Concepcion Tarlac. Sina Mary Jimenez, Connie de Lambaca, yung inaanak ko si Paul Jimenez. Nako, ang dami, puro mga Jimenez. Nawala na yung mga kaugiran. Ayan na, binati ko na sila. Ako naman ang susunod na awit. Awit ko'y dinggin. Awit ko'y dinggin, bintana mo'y buksan, pati bituin, tila naghihintay, kailan ba mo aking matatanaw ang pag-asang dulot ng iyong kagandahan. Ang tanging araw nang kita'y makita
sinta, dumungaw ka't lunasan yaring madlang dusa. Bakit ba mutya kung di ka mamasi? Laging may kaba ang puso kong sabik, kaya tingin mo ang aking pag-awit. Dumungaw ka, lunasan mo na ang madlang dusa. Ayun, ang nagdala doon yun. Krik, krik, krik. Eh, paborito kantahin to eh. Wala na ako natutuwa. Maganda kong patulog sa gabi. Yan, para sa'yo. Ano yan? Naya? Yan, si Baby, sinabi na ni Ber. Ang susunod naman na awit ay grupo namin. Apat ang tinig naming apat. Kaya siyempre, apat lang kami. Sama ka na, Si Sep ay sumali. Babalik ka rin. Bakit kaya naulila? Puso'y laging may dusa. Nagtatampo ang ligaya at laging may luha sa mata. Ibon ng aming katulad na di na makalipad dahil sa hirap at pagod sa paghanap ng kanyang pamagat. Kung batid mo lang ang tunay kong dinaramdam, buhat na ako ay iwan mo, aking mahal. Babalik ka rin upang ako ay aliwin sa mga tinitiis kong kalungkutan. Bakit kaya naulila? Puso'y laging may dusa. Nagtatampo ang ligaya at laging may luha sa mata. Ibon ang aming katulad na di na makalipad dahil sa hirap at pagod sa paghanap ng kanyang ugat. Kung batid mo lang ang tunay kong dinaramdam, buhat ng ako ay iwan mo, aking mahal. Babalik ka rin upang ako ay aliwin sa mga tinitiis kong Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas.
Download the future. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. The internet has now become the global marketplace, not only for goods, services, but also for ideas, even extending to our own personal interactions. Ang Free Public Internet Access Project o FPIAP ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng Department of Information and Communications Technology ay may layuning makapaglagay ng 125,000 free Wi-Fi sites sa buong bansa sa 2028. We are entering an age of exponential adoption of technology. It is the fourth industrial revolution. This will be characterized by the infusion of technology into almost every facet of our lives. Konektado ang buong sambayanan. Walang Pilipino mapag-iiwanan. Bayang Digital, ang bagong Pilipinas. Ngayong 2025, may 2,000 pamilya sa Bukawi, Bulacan na ang makakamit na ang pangarap na magkaroon ng matibay at disenteng bahay. Matatapos na ang ika-4 at ika-5 tower ng Bukawi Manor, isang 5 multi-level condominium na abot kaya ng mga informal settlers. Sabay-sabay natin sinisimulan ang pagpapatayo ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing Project ng pamahalaan o 4PH sa 6 na bayan sa lalawigan ng Bulacan. Sa bagong Pilipinas, pangarap mong bahay, bibigyang buhay ng 4PH program. Magnet sa Ilocos, Bicol Express sa Bicol, Lechon sa Cebu, mga katangi-tanging putahing Pilipino na umakit sa panlasa ng mga turista. Food, culture, heritage, the arts, education, halal, Islamic traditions, dive, cruise, farm and ecotourism, even sports have now become potent subjects and products of a nation's tourism. Marami nang nailunsad na programa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ang DOT upang lalong lumakas ang gastronomy tourism sa bansa. Pinagtuunan din ng pansin ng ating pamahalaan ang wellness tourism na patuloy na lumalago ng 12% annually kumpara sa global average na 7% at nakapag-ambag ng 65 billion pesos sa ekonomiya. Sa bagong Pilipinas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang gastronomy tourism at wellness tourism ay magkaagapay para sa malakas at masiglang mamamayan. We must keep the momentum and aspire to build better, more. Ito ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na patuloy na tinutugunan ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Nalampasan ng ahensya noong 2024 ang investment target nito na 200 billion pesos with 214.176 billion pesos in approved investments in 2024. Mas mataas ng 21.89% kesa noong 2023. Patunay ng investor-friendly policy ng bansa sa pangunguna ng Pangulong Marcos. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nakakatuwang isipin na patuloy ang paglago ng bilang ng mga turista taon-taon. Let us now go to tourism, because we in the Philippines have no less than 7,641 beautiful reasons to tap the potential of our tourism sector, for which our archipelagic nation is internationally renowned and from which many Filipinos derive their livelihood. Dahil sa mas maayos sa mga daan, pantalan at paliparan, mas napaganda ng Administrasyong Marcos Jr. at ng DOT ang overall experience sa mga turista. Nakapagtala ng 3.36 trillion pesos na kita ang Philippine tourism noong 2023 o 8.6% na ambag sa Gross Domestic Product o GDP kumpara sa 5.1% lamang noong 2020 at mahigit 16.4 million na mga Pilipino ang nakinabang sa paglago ng turismo. Yan ang maunlad na turismo para sa Pilipino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Tamang impormasyon. Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan! Kabataan, kasama sa usapan. RG! Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Ikaw nakamya sa aking hardin, nang ubod pa lamang ako'y nabaliw. Dinidilig kita ng amok ng pagsuyong tikip ng pag-ibig.
ka rin ang init ng araw sa puso ng galing sa tuwing umaga. Kung ako ay manungaw, naging panatakot, bango mo'y mahagkan. Subalit minsan hinanap kita, sa aking hardin ay naglaho ka na. Tanong ng puso ko, saan nagtungo? Ikaw na kamya ng buhay ko. Di mo lang batid, kita'y hinihintay. At ang nasa dibdib, dalangin ay ikaw. Mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw. Ang kamyan at tanging ligaya't buhay ay aking din magpakailanman. Di mo lang batid, kita'y hinihintay. At ang nasa dibdib, dalangin ay ikaw. Mandi pangarap ang napagmasdan, sa aking hardin ay muling natanaw. Ang kamyan at tanging ligaya't buhay ay aking din magpakailanman. Yan, si Eddie Suarez. Kamya. Kaya sinong kumante ang Kamya? Si Rick Manrique. Kung ni Ben Torres yan. Kaya pala matinis. High pitch lagi itong si Kuya Eric no? Di ba, Ben? High pitch sila lagi, no? Yung low pitch natin, di natin makakayanan yan. Lagi mataas. Hindi, mas high si Panenberg. Mas talaga. Sige, subukan pa mo, sabi ng mga Kapampangan. Si Ber Bulalakaw. Hinando ko yan kay Kaurok Tales ng Lokbang Quezon, dyan sa Tayabas, mga hipag ko dyan nasa Tayabas. Para sa inyo lahat tawad niya. Siyempre matigas ang tulan. Natin si Coria Mariani, ano? Coria Mariani, tsaka Kaurok Tales, nakikinig sa atin. Si Coria Piano. Oo nga, Cory. Ini-istab ako ni Cory. Ini-istab ako. Sige, ikaw na, Ben. Okay. Bulalakaw, hayun, biglang kislap, bigla rin nawala. Ayaw ko nga ng ganyan liwanag, katulad din ng isang paglinga. Kahit na nga sa langit pa nagbuhat, pag-ibig na balat kayo'y bumabagsak. Bulalakaw sa pisngi ng langit, parang luha ka ng bituing nahulog sa mundong tumatangis. Bakit nga ba kung kita'y namamasdan, ang hiwaga ng iyong kislap ay dagli-dagling pumanaw?
pag-ibig. Kung may alinlangan, ang kanyang sigla'y nawawala at tuluyan na ngang namamatay. Ngunit ang aking puso ay hindi bulalakaw. Kapag inibig ka'y walang maliw kailan pa man. Bulalakaw sa pisngi ng langit, parang luha ka ng bituing nahulog sa mundong tumatangis. Bakit nga ba kung kita'y minamasdan, ang hiwaga ng iyong kislap ay kay dali-daling umanaw. Tulad ng pag-ibig, kung may alinlangan, ang kanyang sigla'y nawawala at tuluyan na ngang namamatay. Ngunit ang aking puso ay hindi bulalakaw. Kapag inibig ka'y walang maliw kailan pa man. Yan. Si Severino Dayap. Binuo yung pangalan. Di ba, Ber, ano ka rin? Kontesero kayo? Nang bata pa kayo? Oh. Kwento mo nga ano mga nangyari sa buhay mo nun. At paano kayo nagkakilala ni Helen? Joke. Singer din ba si Helen? Singer din? Hindi. Hindi. Nagkakilala kami na, nag-anak kami sa Kumpel. Magkatuwang kami. Magkatuwang kayo sa Kumpel, Sa Cubao. tapos hinawa kaming kamay. Di ba? Lalo na kasi dun si Ber, eh. Hindi niya na binitiwan. Ilan taon ka na nababalo, Ber? Ilan taon ka nang nababalo? Magka 3 years na. 3 years na, no? 3 years na. Ganun talaga eh. Merong nauuna, may nahuhuli. Nagkataon Dapat siya. sana itong Mayo, golden namin eh. Golden na. Hindi siya umabot. Hindi nga umabot eh. 50 years sana kami sa Mayo. Dumadaan naman lahat ng tao sa ganyan eh. Hindi, mabuti lang, hindi ka nalulungkot. Hindi, may kasama ko yung mga anak ko. Kasi iba rin yung malungkot eh. Pero kung nag-iisa ako siguro sa bahay. Mahirap. Mahirap yung mag-isa sa bahay. Nako, yung misis ko ngayon nag-iisa lang sa bahay. Ewan ko. Ako rin, mag-isa lang. Mag-isa ka naman, Nick. Mag-isa ka naman, ha? Mag-isa ka lang ngayon. Sige. Pero, yun na nga, Ber, maulit tayo. Ang buhay kasi nga, may nauna, may nahuli. Pero siyempre, may naiwan ng mga ritaso. Yun ang mahalaga eh. Kasi dami naiwan? 7 yan, 7. 7 ha? Lalagpasan ako ng isa dito. Pero katalo ka ng tatay ko. Tatay ko, 11. Ang tatay ko, Gis. Walang mananalo kay Ibon. Ay, oo, no? 40. Ang dami nila. Sinasabi niya si Josephine Kobayashi, no? Mga Chabacana, taga Zamboanga. Kumusta ka na, Ate Jo? Ayan. Ang susunod na awit naman ay uuwi na si Nick Corong. Di ka iiwanan. Itong abang panambitan,
pag-asa Si Nick Rong, Di Ka Iiwanan. Nick, sinong kumanta niyan? Sinong kumanta nung Di Kita Si Larry Miranda pala. Yun. At ilang taong ka ng balo, Nick? Sa 10 ka na. Isipin mo yun, 10 na. Ang dami ng kapalit. 10 daw sa una. Kay Lolit. Ay, sumunod doon. Sino sumunod doon kay Lolit? Si Ana. Sabi ko na nga ba, yung Ana yung mababanggit nito Kaya lang, nawala rin si Ana nawala rin. Nawala rin si Ana Sige kuya, ako naman, ang Dalagang Pilipina. Ang dalagang Pilipina, parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos, malinis ang puso, maging sa pag-irog, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay umahalimuyak sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Iyan ang Dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na pagsinta. Ang Dalagang Pilipina, parang tala sa umaga. Kung tanawin ay nakaliligaya, may ningning na tangi at dakilang ganda. Maging sa ugali, maging sa kumilos, mayumi, mahinhin, mabini ang lahat ng ayos, malinis ang puso, maging sa pag-irog, may tibay at tining ng loob. Bulaklak na tanging marilag, ang bango ay umahalimuyak sa mundo'y dakilang panghiyas, pang-aliw sa pusong may hirap, batis ng ligaya at galak, hantungan ng madlang pangarap. Iyan ang Dalagang Pilipina, karapat-dapat sa isang tunay na sinta. Kasi kuya, may twice pa si Yorkat Eddie Suarez. Ayun, Dalagang Pilipina ni Ruben Tagalog. Tama, no? Maraming kanta to si Kuya Ruben
Pero merong talagang Ruben, kuya. Yung Ruben Vega, kamag-anak namin yan. Na ano din yan napupunta rin yata yun dito yung Ruben Vega na yan. Yung kaninang inawit na Di Ka Iiwanan, sinong kumanta yan? Larry Miranda, no? Tama ba? Bakit hindi siya kilalang kanta? Saan mo tinago yan, Nick? Nandun sa mga luma kung sa baon. Kumakanta tayo noon sa Aguinaldo. Nandun sa ilalim na magkakasama kami din tong apat na doon Kami yung patropa, di ba kuya? Kami noon sa Campo Aguinaldo. Nandiyan pa yung kanta natin, yung patropa. Di pa gumagawa si Ber Oo nga. Gawa ka ng jingle. Ayun, minsan may mga kantang nauulit, kasi lalo na yung mga kakilala natin na mga hindi pa mga senior, naiisip nila saan natin pinaghuhukay ito mga kanta na to. Lalo na si Eddie Suarez, ang daming notebook, di ba? Daming. Ito naman si Nico Medes, yung baol niya, pagbukas ng baol, yun. Ando yung mga luma. Yung mga notebook binigay ko kupas na. Meron pa nga galing sa kanya ganyang kakapal. Makakapal talaga Nawala, sayang. Nawala? Nawala. Paano nawala? Kasi nung nagkasakit ako, lumipat ako doon sa kapatid ko sa Quiapo. Binenta lahat ng pandilik yung... Binenta lahat yung gamit ko. Wawa naman yun. Pero ako nagkasakit din ako, Nika. Pati yung piano ko, nilabas na kasi yung gusto ko doon yung pinupuntahan mo dati. Doon nakapwesto yung mga berhen ko dati at saka yung piano nandun. Isang gitara ko ito, nakinig bago, yun, binenta. Tatlo yung gitara. Tatlong gitarang ganito at saka isang maliit. Radyo Pilipinas Magazine, 1278. Radyo Pilipinas. If food happens to be the concern, then Clark is in the heartland of an agricultural powerhouse. Ang Clark National Food Hub ay naglalayong gawing abot kamay at dekalidad ng pagkain para sa bawat Pilipino. Nagbubukas din ito ng maraming oportunidad para sa agrikultura, negosyo at trabaho. Hatid ng Administrasyong Marcos Jr. ang bagong Pilipinas kung saan abot kaya ang kalidad ng pagkain. Clark National Food Hub, sentro ng progreso. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa pangunguna ng Department of Health sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, inilunsad ang Purok Kalusugan, isang makabagong programa na naglalayong pabilisin ang universal healthcare para sa bawat Pilipino. Sa Purok Kalusugan, ang serbisyong medikal ay inilalapit sa bawat purok. Ang mga lider ng komunidad ay katuwang ng DOH sa paghahanap ng mga nangangailangan ng serbisyong medikal. Magtatayo tayo ng dagdag na mga health center at ospital. We are creating new opportunities for the poor. Yan ho ang gusto talaga ni Pangulong Marcos, kung paano talaga makakatulong ang reclamation sa higit na nakakarami. Yan po, makikinabang po ang Republika ng Pilipinas. Layunin ng Philippine Reclamation Authority ang sabay-sabay na pag-unlad sa ating bayan. Kaya sa pakikipagtulungan ng Local Government Unit ng Pasay sa taong 2026, uumpisahan na ang mas pinagandang Waterfront Project City sa pamamagitan ng 265-hectare Pasay Harbor City Reclamation. Tatawagin nila itong the Manhattan of Manila Bay. The underlying logic to our infrastructure development is economic efficiency. We are opening up all gateways to mobilize goods and services at less cost and in less time, and ultimately to drive the economy forward. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa kanyang SONA noong 2023, iniulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng presyo ng mga gamot. Ang presyo ng mga mahalaga at pangunahing gamot ay bumaba ng humigit kumulang ng 40%.
Mayroon ding iba na bumaba na hanggang 70%. Nais ng Pangulo na magpatuloy ito, kaya't sa kanyang direktiba inilunsad ang Pharma Zones sa pangangasiwa ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Paliwanag ni PEZA Director General Tereso Panga. Meron na tayong pinakaunang pharma park sa Tarlac. Ang akala kasi ng iba, we're just into medical devices. Pero actually, we're already into drug manufacturing. Sa Pharma Zones, mapapabilis ang proseso ng drug manufacturing. Magiging mas mura at accessible ang mga gamot. Ito ang hangad ng Pangulo para sa mamamayang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang naitutulong ng foreign visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang makaakit pang lalo ng mas maraming foreign investors sa bansa. Sa pamamagitan ng kanyang mga official visits, napapalawak ng Pangulo ang ugnayan ng bansa sa mga potential investors at napapalakas pang lalo ang imahe ng Pilipinas bilang isang investment hub. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Sa PEZA, we cannot do this alone. So obviously, we need to do a lot of networking. We work closely with the foreign embassies abroad, lalong-lalo na yung mga PTICs natin, yung mga foreign service trade. So halos lahat ng biyahe namin sa ibang bansa, nakikipagtulungan kami sa mga government offices abroad. But more than that, we also collaborate with the international institutions. Sa pamamagitan po nito, nakaka-attract po tayo ng mga more investors na probably yung iba, they're not aware of the strategic importance of the Philippines, but marami yung tayo nakukuha. They will make the Philippines as their hub and gateway to the Asia-Pacific region. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw.